Ano ang compound interest at bakit ito tinawag na eighth wonder of the world? Sa mundo ng pera, negosyo at pag-iipon, may isang konsepto na kayang magpabago ng buhay ng sino mang makakaunawa nito. Isang prinsipyong simple sa mata pero napakalakas ng epekto. At ayon umano sa isang kilalang kasabihan na madalas inuugnay kay Albert Einstein kahit hindi pa ito lubos na napatunayan, tinawag daw niya itong eighth wonder of the world. Ano ito? Ito ang compound interest, ang interest na may kakayahang paramihin ang pera mo habang natutulog ka, kumakain, nagtatrabaho, o kahit walang ginagawa. Ngunit ano nga ba ito? Bakit ito napakahalagang maintindihan? Paano ito nagbibigay ng kapangyarihang makaipon ng mas mabilis, mas malaki, at mas matalino kaysa sa karaniwang paraan ng pag-iimpok? Sa episode na ito, sisilipin na natin ang likod ng konsepto ng compound interest, kung paano ito gumagana, bakit ito tinawag na ikawalong kababalaghan ng mundo, at paano mo ito magagamit upang mabago ang kinabukasan ng iyong buhay at finances. Upang maintindihan ang tunay na kapangyarihan ng compound interest, kailangan muna nating ilatag ang kaibahan nito sa simpleng interest. Simple interest. Ito ay interest na ibinabatay lamang sa orihinal na halaga ng iyong pera. Kapag naglagay ka ng $10,000 sa isang instrumento na may 5% simple interest kada taon, ang interest mo ay 500 pesos lang lagi bawat taon, hindi nagbabago. Pero ang compound interest, dito nagaganap ang mahika. Compound interest, interest na kumikita ng interest. Ibig sabihin ang kinita mong interest ngayon ay idinadagdag sa principal at bukas ang bagong total na yon ang muli pang pakikitaan ng panibagong interest. At patuloy itong umiikot, parang bola ng niyebeng gumugulong papababa ng bundok. Habang tumatagal, lalo pang lumalaki. Dito pumapasok ang konsepto ng growth accelerating over time. Sa madaling salita, habang mas matagal kang may pera sa compound interest, mas mabilis itong lumalaki. Para mas malinaw, isipin natin ang dalawang kaibigan, si Ana at si Bea. Si Ana, nagsimula mag-ipon ng 1,000 hours kada buwan mula edad 20 hanggang 30. Total contribution niya, 120,000 taon. Pagkatapos ng edad 30, tumigil na siya maglagay. Pero hindi niya ginalaw ang pera at hinayaan lang itong lumago sa 8% compounded annually. Si Bea naman, nagsimulang mag-ipon ng 1,000 pounds kada buwan sa edad 30. Nag-ipon siya hanggang edad 60. Total contribution, 360,000. 3 beses na mas malaki kaysa kay Ana. Pero ang nakabibigla na tanong, sino ang mas maraming pera pagdating ng edad 60? Hindi mo aakalain pero si Ana ang mas maraming pera. Siya ang mas maagang nagsimula. Kahit mas konti ang kontribusyon niya, mas matagal namang nag-compound ang pera niya. Si Bea kahit mas sipag at 3 beses ang nilagay na halaga, hindi na niya nahabol ang naunang pagtakbo ng oras ni Ana. Ito ang pinakatinding leksyon ng compound interest. Time is your greatest ally and your deadliest enemy. Maraming tao ang hindi takot sa pera. Takot sila sa pagkapagod, takot sa kakulangan, takot sa paghihintay. Pero ang hindi nila alam, pera ang mas takot sa oras. Dahil kapag ikaw ay nag-antala, 1 buwan, 1 taon, 5 taon, iniwan mong mag-isa ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo, compounding. Ang compound interest ay hindi tungkol sa laki ng kita mo sa simula. Ito ay tungkol sa laki ng kikitain mo habang tumatagal. Sa unang 5 taon, halos walang dramatic na nangyayari. Pero pagdating ng taon 10, unti-unting may lumalabas na pattern. Pagdating ng taon 20, nagsisimula ng gumapang pataas ang graph. And pagdating ng taon 30, 40, or 50, doon na lumalabas ang tunay na kapangyarihan niya, parang rocket launch. Ito ang dahilan kung bakit maraming self-made millionaires ang nagsabing, hindi ako yumaman dahil magaling ako. Yumaman ako dahil maaga ako nagsimula. Ano ang Rule of 72? Para mas madaling makita ang speed ng paglago ng compound interest, meron tayong tinatawag na Rule of 72. Formula 72, interest rate, iparos kung ilang taon bago magdoble ang pera. Halimbawa, 6% interest, 72.6 equals 12 years bago magdoble, tron interest, 72. 10 or 7.2 years bago magdoble, 12% interest, 72. 12 is 6 years bago magdoble,
Ito ang dahilan kung ba't napakahalaga ng interest rate sa investments. Mas mataas ang interest rate, apos mas mabilis magdoble ang pera. Mas mabilis magdoble is mas maagang susulpot ang exponential growth. Kung bakit ito tinawag na eighth wonder of the world? Maraming nagsasabing si Albert Einstein ang nagbansag nito bilang eighth wonder of the world. Hindi ito 100% verified, pero ang dahilan kung bakit ito naiuugnay sa kanya ay dahil sa mismong katangiang taglay ng compound interest. Isang simpleng phenomenon na nagdudulot ng napakahirap ipaliwanag na laki ng epekto. Kung iisipin, parang pyramid ang growth curve nito. Sa ilalim, mabagal sa gitna, dahan-dahang umiinit sa tuktok, sumasabog pataas. Ang kapangyarihan nito ay hindi nakikita sa simula, kundi nararamdaman lamang pagdating ng mahabang panahon. Tinawag itong eighth wonder of the world dahil hindi mo kailangan maging mayaman para makinabang. Kahit maliit ang ilagay mo, lalaki ito basta may oras at consistency. Gumagana ito kahit natutulog ka. Walang pagod, walang overtime, walang reklamo. Hindi ito emosyonal. Hindi katulad ng tao, hindi ito sumusuko. Walang limitasyon. Habang mas matagal, mas mabilis lumaki. Kayang talunin ang inflasyon kung tama ang instrumento. Ito ang sikreto ng halos lahat ng long-term wealth sa mundo. Mula sa stock market hanggang retirement funds. At higit sa lahat, it multiplies your money, not by addition, but by acceleration. Saan makikita ang compound interest? Maraming instrumento ang gumagamit ng compound interest. 1. Savings accounts, MOTS, pero mababa ang interest. Hindi ideal para sa mabilis na pagyaman, pero safe. 2. Time deposits, may mas mataas na interest, pero maliit pa rin kumpara sa inflation. 3. Mutual funds at index funds. Ito ang ideal para sa long-term compounding dahil nakaugnay sa stock market. 4. Stock market investments. Kapag ang kita mo ay nire-reinvest mo, nagko-compound ito ng mas mabilis. 5. Pag-ibig MP2 tax-free at compounded annually. Paborito ng maraming Pilipino. 6. Retirement funds, SSS Piso Fund Pera Account. Ang core ng kanilang growth ay compound interest. Ang general rule, mas mataas ang potential growth equals mas malakas ang compounding effect, pero kasabay nito, mas mataas din ang risk. Ano ang kalaban ng compound interest? Kung may superhero sa mundo ng pera, siya si compound interest. At kung may kontrabida, ito ay walang iba kundi utang, lalo na yung may mataas na interest. Ang credit card, halimbawa, ay may interest na 24% to 36% per year. Kung hindi mo binabayaran ng buo, nagko-compound ang utang exactly the same way, pero pabaliktad. Sa madaling salita, kapag ikaw ang may utang, ang compound interest ang tumatalo sa'yo. Kapag ikaw ang nag-i-invest, ang compound interest ang kumakampi sa'yo. Ang tanong, kaninong panig ka? Ano ang tunay na dahilan kung bakit karamihan ay hindi nakikinabang dito? Marami sa atin ang hindi nakikinabang sa compound interest dahil sa tatlong dahilan. Number 1, huli nagsimula. Iniisip ng maraming Pinoy, pag stable na ako, doon na ako mag-iipon. Pero ang hindi nila alam, ang bawat taon ng paghihintay ay isang taon ng perang hindi nagko-compound. 2. Walang consistency. Kahit maliit na halaga, 500, 1,000 o kahit 200 kapag consistent, lalaki. 3. Kulang sa kaalaman, hindi itinuturo sa paaralan kung paano yumaman gamit ang compound interest. Kaya marami ang hindi nakakaintindi kung bakit mahalaga ito. Paano ito gamitin para sa buhay mo? Narito ang simpleng formula. Step 1. Start early. Ang pinakamahalagang oras ay ngayon, hindi bukas. Step 2. Start small. Hindi kailangan malaking pera. Kahit $1,000 buwan-buwan ay sapat na simula. Step 3. Choose the right instruments. Stocks, mutual funds, MP2, PERA, ETF, lahat ay may potential. Step 4. Reinvest your earnings. Huwag kunin ang kinikitang dividends or interest, ipaikot mo ulit. Step 5. Let time do the work. Ito ang pinakamahirap para sa tao, pero pinakamadaling gawin ng pera. Kung ganoon pala kalakas ang compound interest, bakit hindi ito ginagamit ng lahat? Simple.
dahil hindi dramatic ang resulta sa simula. At ang tao gustong makita ang resulta agad. Pero ang tunay na yaman, hindi tumutubo ng mabilis sa unang taon. Tumutubo ito ng imposible sa huling taon. Ito ang sikreto ng mga taong tahimik na nagiging milyonaryo. Hindi mo sila makikita sa mga bar, hindi magsasabing big time. Tahimik lang sila, pero ang pera nila kumikilos ng walang pahinga. Kung may isang prinsipyo sa pera na kaya talagang magbago ng kapalaran mo, ito iyon, compound interest. Hindi ito hype, hindi ito scam, hindi ito magic trick. Ito ay matematika na kumakampi sa matiyaga, sa maaga magsimula at sa may disiplina. At oo, kahit hindi man si Einstein ang tunay na gumawa ng quote, isa lang ang siguradong tama. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Ang tanong ngayon, ikaw ba ang gustong kumita mula rito? O ikaw ang patuloy na magbabayad dito? Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. At ang oras, yan ang hindi mo na maibabalik. Simulan mo na ngayon. Dahil sa mundo ng compound interest, ang pinakamaliit na hakbang kapag binigyan ng sapat na panahon ay nagiging pinakamalaking tagumpay.